Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Miyerkules, Marso 25, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, MILF, todo depensa at nanindigan sa inilabas na Mama Sapano Incident Report sa kabila ng mga batikos ng ilang senador. Dating SAF Director idinipensa naman ang Komando Survivor laban sa mga akusasyon ng MILF. Resort dyan sa lungsod ng Coronadal, hindi makumpirma ang umano'y inuman ng mga sundalo at polis bago ang Mama Sapano operations. Malaking plantasyon ng saging nagsara dyan sa lalawigan ng South Cotabato. 2 ang patay, 10 sugatan sa pagbaliktad ng jeep doon sa Zamboanga City. Sa Cebu naman, 3 opisyal ng Highway Patrol Group na akusado sa pagpatay sa abogado tinanggal na sa serbisyo. Samantala, sa ibang mga balita sa international news, sanhi ng pagbagsak ng German Wings plane sa France Alps na nanatiling misteryoso. Balitang sports, 1,000 tickets para sa Pacquiao-Mayweather fight na nakatakdang ibenta sana sa susunod na linggo, ngayon pa lamang nagkakaubusan na. Sa showbiz, ang kaibigan ni Andrew Wolf, itutuloy pa rin ang demanda laban kay Melissa Mendez sa kabila ng pag-public apology ng actress. Live nationwide via satellite. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, ang inyong anchorman, si Bombo June Descat. Ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan ng MILF ay todo depensa at pinanindigan po ang kanilang report sa kabila ng batikos ng ilang mga mambabatas. May detalye si Bombo Dennis Amito. Nanindigan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na sa kinalabasan ng kanilang report na binigay sa Senado. Ayon kay MILF Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar, normal ang kritisismo sa anumang resulta ng investigasyon, ngunit ito ang kanilang panghahawakan. Naniniwala si Jafar na walang kasalanan ang kanilang mga combatants at nagtanggol lang ang mga ito sa kanilang sarili laban sa pagsalakay ng SAF. Matatanda ang binigyang din sa naturang report na hindi nagkaroon ng koordinasyon sa kanilang panig ang mga otoridad na humuli kay Marwan o nakapatay kay Marwan, kaya hindi nila alam kung anong armadong grupo ang namataan sa Mama Sapano. Sinabi pa ng naturang opisyal ng MILF na ang kanilang mga tauhan ang unang pinaputukan, kaya walang ibang option kundi gantihan nila ang mga pulis. Kaya rin naman nilang suportahan ang sinasabing ginamit na human shield ng SAF troopers ang kanilang mga kasamahan, kaya nagtamong ilan sa mga ito ng mas maraming tama ng bala. Para naman kay Senator Miriam Defensor Santiago, mahirap na paniwalaan ang mga pahayag ng MILF, lalo't simpleng intel report ay sablay ng mga ito para malamang nasa kalapit lugar lamang nila ang teroristang si Marwan. Duda na rin ang mambabatas na capable pa ang MILF para sa maging party ng peace process. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Amito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang dating SAF Director ay idinipensa din ang Komando Survivor laban sa mga akusasyon ng MILF. May detalye si Bombo Analizo Birano. Goal ng sinibak na PNP South Chief na si Police Director Getulio Napeñas, ang lone survivor ng 55th Special Action Company na naipit sa matinding labanan sa pagitan ng rebelding DIFF at MILF sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25. Ayon kay Napeñas na napaka-imposible ang mga akusasyon ng MILF kay PO2 Lalan at hindi ito makapaniwala na gagawing human shield ang kanyang mga nasawing kasamahan. Git ng general, hindi makakatotohanan ang naging report ng MILF hinggil sa kanilang investigasyon. Sa report kasi ng MILF kaugnay sa Mama Sapano operation, partikular na tinungkoy si PO2 Lalan na pumatay din sa ilang miyembro ng MILF at nais paimbestigahan ng MILF dahil nilabag umano ni Lalan ang human rights o karapatang pantao. Naninindigan kasi ang MILF na self-defense ang ginawa ng kanilang mga combatants dahil pinasok ang kanilang teritoryo ng walang pasabi. Inirekomenda sa MILF report na sampahan ng kaso si Lalan. Sinabi ni Napeñas na napakalinaw sa BOI report na brutal ang pagpatay sa SAF 44 at makakapagpatunay nito ang autopsy report.
Patuloy namang igit-igit ni Peñas kung ibinigay lamang sa kanila ang suporta at reinforcement, hindi magyayari sa kanyang mga tauhan na papatayin ito. Nilinaw din ni Peñas na hindi intel officer ng SAF ang nag-aya sa salo-salo ng mga opisyal ng 601st Brigade dahil kasama nito sa lahat ng oras noong Mama Sapano operation ang kanyang intel officer. Sa kabilang dako, mayroon din umanong natutunan si Peñas sa nangyaring Mama Sapano incident at ito ay huwag kaagad magtiwala. Mistulang iniwan kasi sila sa ere ang mga operating units ng SAF na target ma-neutralize ang most wanted terrorist sa buong Asia, ang Malaysian bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Police Director Hetulio Peñas. Ang leksyon, bubuuin yun. Sana yung siguraduhin natin na yung ina-assure na tulong sa ganyang bagay, especially yung extraction, halimbawa ito, ay sana talaga na yung talagang to confirm na nandyan. Yun nga siguro ang pagkakamali ko. I relied on the word of an officer which is accorded with honor. Even though he was suspended because he's still a police officer, hindi ka pwedeng magsinungaling. That is accorded with honor and dignity. Si Police Director Hetulio Peñas. Samantala, nananawagan naman ang bagong installed na Staff Commander na si Chief Superintendent Moro Virgilio Lasso kay Senator Antonio Trillanes na huwag na nitong pag-awayin pa ang PNP at AFP. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang MILF report na yan na isinumite sa Senado ay ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice. At live mula dyan sa Malacanang may pag-ulat si Bombo Raymond. Tinasa Bombo Raymond. Binigyan din ng Malacanang na bahala na ang Department of Justice o DOJ kaugnay sa isinumite report ng MILF sa Senado kaugnay na ginawa nilang sariling investigasyon sa Mama Sapano tragedy. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, bahala na ang DOJ kung makatulong ba sa kanilang investigasyon ang nasabing MILF report. Abigail Valte, ang DOJ naman ang kakulang ahensya ng gobyerno na may mandato para mag-isampa ng kaso lamang sa mga taong may panagutan sa magkamatay ng hindi lamang ng SAF 44. Batay sa MILF investigation, kasalanan daw ng PNP SAF ang nangyari dahil sa kawalan ng koordinasyon at paglabag sa mga protokol. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Uncle Derek, what you doing? Oh, Muffin. How's school? I have homework again. That's Muffin. I'll help you later. Let's play video games. Your Muffin might get mad. You still have homework, remember? Let's do Muffin else. Mom, Uncle Derek's talking weird again. He's craving for muffins again? There's Dunkin' Donuts Red Velvet Muffins in the kitchen. Red velvet muffins. Uncle, are you okay? There's only Dunkin' for me. Back to normal, Mom. Try all Dunkin' Muffin flavors now. At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Mga kaibigan, ang resort dyan sa lalawigan ng South Cotabato ay hindi pa rin makumpirma kung nag-booking nga sa kanila itong mga sundalo at polis na umunoy nag-inuman bago ang operasyon dyan sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Ikinagulat ng pamunuan ng Del Rey Splash Resort sa lungsod ng Coronadal ang paglabas ng balita na sa kanilang resort nangyari ang isang get-together dinner isang araw bago ilunsad ang Oplan Exodus sa Mama Sapano sa Maguindanao. Sa banayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Servano Cabillas, Accounting Department Head ng Del Rey Splash Resort, sinabi nito na matapos nilang marinig kagabi ang balita, agad niyang inalam sa kanilang logbook kung may nakapagreserba na police officer sa kanila noong Enero 24 nitong taon. Ngunit wala umanong may nakabuking mula sa official ng PNP at malaki ang posibilidad na nag-side trip ang mga ito at naging parang regular customer na lamang na nakapasok sa poolside at nag-okupa ng isa sa mga cottage doon. Dagdag pa ni Cabillas na ng araw umano na iyon, wala silang maalalang naka-uniforme na mga pulis o militar kundi mga nakasibilyan lamang. Ngunit inako nila na bukas sila at nag-accommodate ng mga customer hanggang alas 11 ng gabi noong Enero 24.
sa January 20 po, wala kami booking. So, nakibok na rin kami sa kaya in-check ko sa record namin kung may nakabook, pero wala man natanaw namin. Ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Servano Cabilias, Accounting Department Head ng Del Rio Splash Resort. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Bing Pilinyo ang daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sinisiyasat na ng Manila Police District ang viral photo ng ilang presong ikinadena ang mga kamay habang palabas sa mga ito sa Integrated Jail Facility para ilipat sa Manila City Jail. Ayon kay Manila Police District Chief Superintendent Rolando Nana, may mga posas naman silang maaring gamitin kaya nagtataka siya na kadena ang ginamit sa kamay at itinali doon sa mga bilanggo. Sa nasabing litrato kasi 7 kandado ang nagsisilbing lock sa kamay ng mga inmates. Sa tingin ng ilang security expert, delikado ito at kayang matakasan dahil hindi nakadesenyo ang kadena sa pagpadlak at para matiyak ang seguridad ng mga bilanggo. 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga balita, may malaking plantasyon ng saging dyan sa bahagi ng South Cotabato ang nagsara daw. May detalyang Bombo Radio Jenza. Nagsimula nang nagbaklas ng gamit ang Lapanday Foods Corporation sa Coronadal proper, Polomroc, South Cotabato matapos nagdeklara ng shutdown ang kumpanya matapos nasunog ang kanilang budiga na pinaglagyan ng abono, chemicals, power spray at vacuum kaninang alas 12 ng madaling araw. Tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang naging danyos. Sinabi sa Bombo Radio ni Ruel Molina, supervisor ng kumpanya, na nasunog din ang genset unit, buong opisina, habang sinunog din ang kanilang packing house, subalit hindi natupok dahil sa makapal na karton. Iniimbestigahan na ng pulisya ang pagkawala ng gwardiya na si Saino Din Nilong na nagbantay sa nasabing planta. Aabot sa 44 hektarya na saging na hitik sa bunga ang inabandona ngayon matapos ang 3 taong operasyon ng kumpanya. Nalaman na lamang na bago pinasok ang budiga, nilooban muna ang budiga at pilit kinuha ang halos laman ng budiga at doon sinabuyan ng gasolina ang genset para lumiyab ito at pinagmula ng malaking sunog. Iniimbestigahan din ng pulisya ang security agency na pagmay-ari ni Norberto Manero. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Salamat boy sa ibang mga balita dahil sa Love Triangle, isa patay, isa kritikal sa pananaga doon sa Camarines Norte. May detalye ang Bombo Radio Naga. Love Triangle ang itinuturong motibo sa pananaga ng isang padre de pamilya sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte na ikinamatay ng isa katao at ikinasugat naman ng isa pa. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, nabatid na sa loob umano ng sarili nilang tindahan ang magkarelasyon na Delia Salayon, 61 anyos, at Jesus Orenya, 60 anyos, nang sumugod ang sospek na si Rogelio Ecat. Armado umano ng itak ang sospek at walang habas na pinagtataga ang dalawa. Nagtamo ng sugat sa kanyang ulo si Salayon habang tadtad naman ang taga sa katawan ang kinakasama nito na si Orenya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naisugod naman sa ospital si Salayon at hanggang ngayon ay ginagamot pa habang pinaghahanap naman ng pulisya ang tumakas na salarin. Ayon sa PNP, dating kinakasama ni Salayon ang sospek at ang pakikipaghiwalay din nito kay Ecat upang makipagrelasyon sa napas lang na si Orenya ang itinuturong pangunahing dahilan sa pangyayari. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rita Labano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 14.5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kaibigan. Nananatili pa rin ang tensyon sa Iligan City Hall sapagkat pansamantalang bumaba sa pwesto ang vice alkalde na si Roderick Manso at sa pagiging presiding officer ng Sangguniang Panglungsod sa Iligan City. Ito'y matapos na pinatawan ng 6 na buwang suspension ng Office of the President si Iligan City Mayor Celso Regencia dahil sa pagsilbing dito sa kanyang kasong administratibo na inihain ng grupo ni Marso. Ipiniliwanag ni Marso na ang pagbaba niya sa pwesto ay upang mapaghandaan at nakatakda nitong oath-taking bilang acting mayor ng lungsod dahil sa pagkasuspende ni Regencia. Nagugat ang pagkasuspende ni Regencia dahil sa pagsilbing guilty nito o doon sa kanyang kasong grave abuse of authority nang pinagbawalan nito ang Sangguniang Panglungsod na mag-hire ng job orders at casuals.
Sinabi ni Marso na napapanahon ng ibakante mo na ni Rehencia ang kanyang opisina dahil sa pagiging abala nito sa pagdepensa sa kanyang sarili at upang hindi makapag-impluensya sa takbo ng kanyang kaso. Una nang inalmahan ni Rehencia ang suspension order batay sa final report ng DILG kung saan nakita nila ng nagkasala dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan ang alkalde. Sa Cebu, 3 opisyal ng Highway Patrol Group na akusado sa pagpatay sa abogado tinanggal na sa serbisyo. May detalye ang Bombo Radio Cebu. Natanggap na ng mga kamag-anak sa napatay na abogado at ng 2 aide nito ang dismissal order mula sa Kampo Krame laban sa 3 pulis na mga akusado sa krimen. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Ramesses Villagonzalo, legal counsel ng mga biktima, kanyang sinabi nga natutuwa ang kanilang kampo sa desisyon ng pamunuan ng PNP. Ayon pa kay Villagonzalo na may malaking epekto ang pagkasibak ni na Police Senior Superintendent Romaldo Iglesia, Police Senior Inspector Joselito Lerion at PO1 Alex Bacani sa nakabinbin na kaso sa korte. Iginit ni Villagonzalo na isang pagpapatunay na sangkot umano ang 3 pulis sa krimen nang hindi na pumasok sa trabaho noong sinimulan ang investigasyon. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng tiyak na detalye ang pulisya kung saan na ang 3 pulis. Samantala, ang pamilya Archival ay kinutuwa din ang pag-unlad ng kaso. Maalala, pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Atty. Noel Archival at ang kasamahang aide nito habang tinatahak ang National Road sa Barangay Coro, bayan ng Dalagueta, probinsya ng Cebu noong Pebrero. Sa nakaraang taon, dead on the spot si Atty. Archival at ang 2 aide nito habang swerteng nakaligtas ang isa pang aide sa pananambang. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier nag-uulat at para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga balita, 2 ang patay, 10 ang sugatan sa pagbaliktad ng jeep doon sa Zamboanga City. Direktamente live mula dyan sa Western Mindanao, nandun si Bombo Marilyn de Los Santos. Marilyn, kami! 2 ang patay habang hindi pa baba sa 10 ang sugatan matapos bumangga sa isang poste ng kuryente hanggang bumaliktad ang isang PUJ sa highway ng Barangay Bolong sa Zamboanga City. Ayon kay Police Superintendent Ariel Huesca, ang hepe ng Zamboanga City Public Safety Company, napapunta sana sa sentro ng lungsod ang PUJ kaninang umaga nang mangyari ang aksidente. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na mabilis umano ang tagbo ng PUJ at sinubukan itong umiwas sa 2 motorsiklo na nakasalubong hanggang sa nawala ito ng direksyon sa tagbo hanggang sa nauwi sa aksidente. Death on the spot ang 30 anyos na biktima habang binawian naman ng buhay ang 13 anyos na binatilyo habang nilalapatan ng lunas sa ospital. Ang mga biktima ay nakakonsign ngayon sa magkahiwalay na ospital dito sa lungsod. Habang ang driver ng PUJ ay nakadetain ngayon sa selda ng pulisya na nagtamo din ng mga sugat sa katawan. Yan ang ulat mula sa Zamboanga City. Ito si Bombo Marilyn de Los Santos sa ulat para sa Pagbansang Radyo ng Pilipinas, sa Radyo Bombo. Samantala, pinanindigan pa rin ni Senadora Grace Poe ang committee report ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa Mama Sapano incident na nilagdaan ng 20 senador. Ito ay sa kabila ng malaking pagkakaiba sa report ng sariling investigasyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Paliwanag ng senadora, normal na magkaiba ang kanilang findings dahil sa iba't ibang punto, partikular na ang paraan ng pagpatay sa 44 na miyembro ng Special Action Force. Bukod anya sa may iba't iba silang pananaw sa issue ay may magkakaiba pa rin daw silang testigo at resource person. Pero giit ng senadora, gaya ng una niyang sinabi ay mari namang pagpasok ng o maari siyang magpasok ng amyenda sa kanyang report sakaling o sa kanilang pagbabalik ng sesyon sa buwan ng Mayo. Ang importante ayon kay Senadora Grace Poe ay pare-pareho silang nagpapatuloy sa pagtuklas ng katotohanan at paraan para dito sa minimithing kapayapaan sa lalawigan o dyan sa isla ng Mindanao dahil sa hindi magkakatugmang report. Hamon niya ngayon sa Department of Justice na bilisan ang inaasang investigasyon at tukuyin kung sino ang dapat responsable sa pagkasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force.
Idinepensa din naman ng COMELEC ang muling pagpapaliban ng campaign period para sa Sangguniang Kabataan Election sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, kailangang magsagawa sila ng adjustment sa campaign period ng SK election sa harap na rin ng hindi pa napermahan ng Pangulong Noynoy Aquino ang panukalang batas na magtatakda sana ng SK election sa October 2016. Kung hindi pa ito mapermahan ng Presidente hanggang sa susunod na linggo ay magiging otomatiko na itong bagong batas. O narito, kahapon sa COMELEC resolution, pinagtibay ng NBank ang campaign period mula April 10 hanggang May 10, 2016 kung saan ang SK elections ay gagawin naman sa taong April 25, 2015. Bago ito, bukas na sana ang campaign period sa SK election pero ito ay inurong ng COMELEC. Samantala, may paalala naman ang COMELEC doon sa mga bagong partido, party list system at political coalitions. Ang bagong deadline ng rehistrasyon ay sa Mayo 8, 2015. Sa ibang mga balita, rebelde patay sa nangyaring sagupaan ng NPA at militar doon sa Camarines Sur. Nagbabalik ang Bombo Radyo Naga. Patay ang isang rebelde matapos magkaengkwentro ang mga rebeldeng New People's Army at mga tauhan ng 42nd Infantry Battalion Philippine Army sa Sitio Mararan, Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Lieutenant Colonel Cisanando Magbalot Jr., tagapagsalita ng 9th Infantry Division Philippine Army, kinilala nito ang namatay na si Sunny Talay. Ayon sa kanya, may natanggap umanong ulat ang Alpha Company ng naturang batalyon na may nakitang presensya ng 5 rebelde sa nasabing lugar. Agad naman ay nagpatrolya ang 13 sundalo at nakasalubong nga ng mga ito ang mga rebelde. Nagkaroon ng halos 5 minutong palitan ng putok sa pagitan ng magkalabang grupo na naging sanhi upang mapuruhan si Talay. Nakuha sa kanya ang isang kalibre ng baril habang ang kanyang mga kasamahan naman ay agad na tumakas. Ayon kay Magbalot, nakuha na ng kanyang pamilya ang labi ng napaslang na rebelde. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rita Labano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Mari pang humabol hanggang mamayang hapon ang mga interesadong maging OFW sa Middle East, European at maging sa Asian countries. Binuksan na kaninang alas 10 ng umaga ang 12 North Triangle Career Fair 2015 at inaasang magtatapos mamayang alas 6 po yan ng gabi. Idiniraos ang event sa EDSA Corner North Avenue sa Quezon City. Kabilang sa mga trabahong maaring pasukan ay ang pagiging call center agent, medical-related jobs at sari-saring trabaho sa ibang bansa. Walang bayad po sa event at mamimigay pa ng giveaways dun para sa mga job seekers. Samantala, ang mga OFW sa Singapore, pati raw ang paglipat sa bangkay ng yumaong si Lee Kuan Yew sa Parliament ay sinubaybayan. May detalye, nagbabalik ang Bombo Radio Jensen. Sinundan ng mga OFWs ang ginawang paglipat sa bangkay ng dating Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew mula kaninang umaga nang ilabas ang bangkay sa Astana Park hanggang umabot sa Parliament House sa Orchard. Sinabi sa Bombo Radio ni Venus Gatan, Tobong Jinsan, 4 na taong OFW sa Singapore. Itangkita nito nang ilipat kaninang umaga ang bangkay ni Lee hanggang umabot sa Parliament alas 8:45 ng umaga matapos pinasirhan ang mga daan papuntang Andrew Church at karatig lugar na palibot sa tinatawag na economic hub. Dagdag pa nito na nagsidatingan pa rin ang mga nag-alay ng bulaklak at condolence card sa Astana Park na unang dinahan sa bangkay ni Lee. Mula ngayong araw hanggang Sabado ang public viewing dahil sa linggo na ang libing ng dating Prime Minister. Dating yung mga kaubanan na cabinet na yung nag-agaduan sa iyaha. Napag-alaman ni Gatan na ang public viewing magmula sa alas 10 ng umaga, Miyerkules, hanggang alas 8 ng gabi sa araw ng Sabado. Handa naman ang San Dimas sa umaga at alas 2 ng hapon, ilibing si Lee sa National University of Singapore. Bilang respeto sa namatay na leader, hindi na nagbukas ang ilang negosyo, lalo na sa Orchard. Nakatagda ding dadalhin sa National Museum ang mga gamit ng namatay na leader. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamsa Radio na Pilipinas Basta Radio. Bombo! 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala sa ibang mga balita, Bombo International News. Bombo International News. International News.
Dahilan daw ng pagbagsak ng eroplano doon sa Francia na ikinamatay ng nasa 150 pasahero at crew ay nananatiling misteryo. May detalye si Bombo Lizelle Galan. Nananatiling misteryo ang sanhi ng pagbagsak ng Germanwings Flight 9525 na may lulang 150 katao sa French Alps. Ayon sa mga investigators, biglang nag-dive sa 27,000 feet ang eroplano na isang Airbus A320. Hindi ito nagpadala ng distress signal sa loob ng 8 minuto. Sinabi ni French Interior Minister Bernard Cazeneuve na natagpuan na ang isa sa mga black boxes ng eroplano pero hindi pa masabi ang sanhi ng plane crash. Ayon naman kay German Chancellor Angela Merkel, blanco pa rin sila sa dahilan ng trahedya. Nagtulungan ang France at Germany para sa pag-retrieve ng mga biktima. Inihayag ng mga investigators na naabot na ang crash site na durog ang eroplano kung saan wala umanong malaking debris na natagpuan. Ang mga biktima ay tumilapon umano ilang daang metro pa ang layo mula sa binagsakan ng Germanwings plane. Wala pang may na-retrieve na mga labi bunsod ng nagyayelong French Alps at may dagdag pang snow sa mga darating na araw batay sa forecast. Emosyonal naman ang pamilya ng mga biktima na nagtipon sa airport sa Barcelona at Düsseldorf. Mula ang eroplano sa Barcelona, Spain at 1 oras na lang bago lumapag sa Düsseldorf, Germany nang ito ay bumagsak. Ang mga biktima ay mamamayan ng Germany, France, Spain, Turkey, Belgium, Holland, Colombia, Australia, kabilang na ang 16 na mga estudyante at 2 bata. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. The fight is on and we're very excited and we will do our best on May 2 to make you happy. Thank you to all the fans, especially to the Filipino people who are always supporting me. It's all about the best, fighting the best. And Pacquiao is one of the best fighters of this era. Mayweather Pacquiao, the biggest fight in boxing history. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. Update. Laban ko, laban nyo, laban natin to. Nasa 1,000 tickets para sa Pacquiao Mayweather fight na nakatakdang ibenta sana sa susunod na linggo. Pero ngayon pa lamang nagkakaubusan na. May detalye si Bombo Jovi Galang. Bagamat sa susunod na linggo pa na nakatakdang ibenta sa publiko ng MGM Grand ang 1,000 tickets para sa Pacquiao Mayweather fight sa Mayo 2 ay marami na ang nagpareserba nito matapos na ito ay inanunsyo. Ayon sa Mayweather Promotion na marami pa rin mga boxing fans ang nagkukumahog para lamang makakuha ng tickets at makapanood ng live kung kaya't kanilang hinati-hati ang pagbebenta para masulit ang kanilang ticket sales. Pinaghatian ang mga ticket ni na MGM Grand, Mayweather Production, Top Rank at Pacquiao's promoter. Ayon kay Top Rank Chairman Bob Arum na ang MGM Grand ay may kayang humawak ng 16,200 na mga audience at aabot naman sa kabuang 73 million US dollar o mahigit na 3 billion pesos na mas triple pa sa pinakahuling Super Bowl sa Arizona na nakakahalaga lamang ng 60 million US dollar. Matatandaan na ang pinakamurang halaga ng ticket ay may 1,500 US dollars o katumbas na 60,000 pesos at ang pinakamahal ay nakakahalaga ng kulang-kulang na kalahating milyong pesos. Samantala sa ibang resulta ng NBA, tinalo ng Dallas Mavericks ang 2014 NBA defending champion na San Antonio Spurs sa score na 101-94. Hindi naman nagtagumpay ang Los Angeles Lakers kontra Oklahoma City Thunder sa score 127-117. Masaklap din ang pagkatalo ng Miami Heat kontra Milwaukee Bucks sa score na 89-88. Tinalo din ng Detroit Pistons ang Toronto Raptors sa score na 108-104. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ang kaibigan ni Andrew Wolf ay itutuloy pa rin ang demanda laban kay Melissa Mendez sa kabila ng pag-public apology ng aktres. May detalye si Bombo Nes Kayabya.
Desidido umano si Ray Pamaran, ang kaibigan ng model athlete na si Andrew Wolf, na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa aktresa si Melissa Mendez. Ito ay sa kabila ng public apology ni Mendez kay Pamaran na kanyang nasampal matapos daw siyang bastusin habang pinapaalis kahit maayos na nakiusap na makikiupo lang sa reserve seat nito sa eroplano. Ayon kay Pamaran, dapat ay sa telebisyon at hindi lang sa social media idinaan ng 50-year-old actress ang kanyang apology dahil halatang hindi raw ito sincere. Inisnap din daw nito ang sorry ng aktres dahil hindi naman ito binawi ang ginawang depensa sa sarili kung saan sinira raw ang reputasyon ni Pamaran. Sinasabing rich kid at isang negosyante si Pamaran at kamag-anak daw ng ilang politiko sa Pagadian City. Samantala, tinayak ni 2015 Binibining Pilipinas International Janice Lubina na ipagpapatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Ayon sa 19-year-old Palawan beauty, kapag natapos na ang kanyang reign bilang Binibining Pilipinas International ay babalikan nito ang pagiging tourism student. Ipinagmamalaki ni Lubina ang pagiging kasambahay noon tulad ng kanyang ina, pero pinangarap na umasenso sa buhay kaya pinasok ang mga beauty pageants. Nabatid na kumpara kay Binibining Pilipinas Universe Pia Wurchbach, hindi repeater si Lubina sa nasabing palisahan pero nakuha nito ang Best in Swimsuit at Best in Long Gown habang naging abot kamay din nito ang 2013 Miss World Crown matapos maging first princess sunod sa nanalong si Megan Yang. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Miyerkules, March 25, 2015. At muli sa ating mga headlines, IMALF todo depensa at nanindigan sa inilabas na Mama Sapano Incident Report sa kabila ng mga batikos ng ilang senador. Dating staff director idinepensa ang Komando Survivor laban sa mga akusasyon ng IMALF. Resort dyan sa lalawigan ng South Cotabato, hindi makumpirma ang umano'y inuman ng mga sundalo at polis bago ang Mama Sapano operations. Malaking plantasyon ng saging nagsara dyan sa lalawigan ng South Cotabato. 2 patay, 10 sugatan sa pagbaliktad ng jeep doon sa Zamboanga City. Sa Cebu, 3 opisyal ng Highway Patrol Group na akusado sa pagpatay sa abogado sinibak na sa serbisyo. Sa international news, sanhi ng pagbagsak ng Germanwings plane sa France Alps ay nananatiling misteryoso. Balitang sports, nasa 1,000 tickets para sa Pacquiao-Mayweather fight na nakatakda sanang ibenta sa susunod na linggo pero ngayon pa lamang paubos na. Sa showbiz, kaibigan ni Andrew Wolf, itutuloy pa rin ang demanda laban kay Melissa Mendez sa kabila ng pag-public apology ng actress. Para sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com at tutukan ng mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!